Alam nyo, minsan ang pinakamatinding drama sa politika nangyayari sa loob mismo ng iisang pamilya. Ngayon, bubuksan natin ng isang OPED na sumisiyasat sa sinasabing away sa pagitan ng magkapatid na Marcos. Tara, himayin natin ang masalimuot na kwentong ito. Ako ba ang tagapagbantay ng aking kapatid? Hindi, Imi. Ikaw ang alibi ng kanyang assassin. Grabe no, sobrang bigat ng headline na yan mula sa ating source material. So, ano ba talaga ang nasa likod ng ganitong katapang na akusasyon? Yan ang alamin natin. Sige, umpisahan natin sa Section 1, isang nakakalitong Semana Santa. Kasi dito raw lahat nagsimula. O mas tamang sabihing, dito sumabog. Isang serye ng mga video na pinost ni Senator Amy Marcos noong Holy Week ng 2026 ang naging sentro ng lahat. Ang titulo ng mga video? Pagsisisi at pagpapatawad. Ang promo, may malaki raw na pasabog. Pero para sa source, ang totoong pasabog ay hindi yung mga binitawan niyang salita, kundi yung mga isyung sadyang hindi niya binanggit. Sa video, kitang-kita yung paghingi niya ng tawad, partikular sa kanilang yumaong ama at kay Vice President Sara Duterte dahil sa mga umano'y pagkukulang. Pero ang tinitignan ng source ay yung kabilang panig, yung nakakabibing katahimikan niya sa mga pinakamabigat na issue, yung akusasyon ng droga at yung death threat laban sa sarili niyang kapatid. So ano-ano ba tong mga isyung ito ayon sa OPED? Una, yung pag-akusa niya sa kapatid at pamilya nito na gumagamit daw ng cocaine. Pangalawa, yung pagtawag niya sa presidente na magnanakaw sa gabi. At ang pinakamalala raw sa lahat, yung pananahimik niya sa isang direktang death threat laban mismo sa Pangulo. Okay, Seksyong 2. Ang tagapagbantay laban sa Pangulo. Dito natin titingnan yung pinakamensahe ni Imay at kung paano ito binabasa o binasag ng mga kritiko niya. Ginamit ni Imay ang salitang habilin. Ito raw yung huling bilin ng kanilang ama sa kanya. Bantayan mo yung kapatid mo. Sa pananaw niya, isa itong sagradong tungkulin na kailangan niyang gampanan. Pero para sa source, iba ang dating nito. Hindi raw ito tungkol sa pagbabantay. Ang pag-ako niya bilang tagapagbantay ay para na rin daw niyang sinabi na hindi kayang tumayo sa sariling paa ng Pangulo kung wala siya. Kumbaga, isang pagmamaliit. Tinawag pa nga ito ng source na Big Sister Gaslight, isang performance, ika nga, na sinadyang ilabas sa Semana Santa. Bakit? Dahil ito raw yung panahon na pinakamadaling makakuha ng simpatsya at kapatawaran mula sa publiko. At syempre, may matalas na sagot mula sa palasyo. Ikinumpara nila ang asal ng magkapatid at nag-iwan ng isang tanong. Ang presidente ay hindi nagmumura, walang mga meltdown sa publiko, kaya sino po kaya ang naging pasaway? Sino po kaya ang dapat binantayan? Ouch! Pero siguro, ang pinakamatinding sagot ay nanggaling mismo sa Pangulo noon pa man 2025. Sabi niya, ang babaeng nakikita ninyo na nagsasalita sa TV ay hindi ko kapatid. Para sa source, hindi lang yan simpleng pagdistansya. Isa raw yang hatol sa buong public persona ni Imay. Section 3. Isang alyansa at isang banta. Dito ngayon, tiningnan ng OPED ang isang partikular na sandali na tinawag nilang parang halik ni Judas. Isang pagpili daw ng kakampi kaysa sa sariling kadugo. Tingnan natin yung timeline ayon sa source. Noong November 2024, may banta laban sa buhay ni Pangulong Marcos. Ano raw ang mga sumunod na ginawa ni Imay? Binisita niya sa ospital ang aide ni Duterte. At yung paghingi niya ng tawad sa video, hindi sa kapatid niyang binantaan, kundi kay Duterte. So, ang argumento ng source, tila mas kumampi pa siya sa nagbanta kaysa sa biktima. Okay, Section 4. Ang hindi nababayarang utang. Para raw mas maintindihan natin yung usapin ng pagsisisi, binalikan ng source ang isang madilim na parte ng nakaraan ni Imay. Isang utang daw na hanggang ngayon ay hindi pa nababayaran. Ang pangalan niya, Archimedes Trejano. Isang 21 anyos na estudyante na noong 1977 nagkaroon ng lakas ng loob na tanungin si Imay Marcos sa isang open forum. Simple lang naman ang tanong ni Trejano, pero ayon sa mga court records at mga testigo, pagkatapos niyang magtanong, sa pilitan siyang kinaladkad palabas ng security ni Imay. 2 araw lang ang lumipas, natagpuan ang kanyang bangka na punong-pulo ng marka ng matinding tortura. Dahil dyan, noong 1991, isang korte sa Amerika
ang nag-utos kay Amy Marcos na magbayad ng $4.16 million sa pamilya Trajano dahil napatunayan ang kanyang civil liability sa nangyaring torture at pagkamatay ng estudyante. At kahit na yung desisyon na yon ay binaligtad dito sa Pilipinas dahil sa isang teknikalidad, ang punto ng source hindi kailanman nabayaran ng utang na yon. Kaya ang tanong nila, paanong may magiging tunay na pagsisisi para sa isang kapatid kung ang ganito kabigat na issue mula sa nakaraan ay nananatiling nakabitin? At para sa huling seksyon, Section 5, ang kalayaan ng isang kapatid. Dito na raw natin makikita ang pinakaugat ng buong alitan. Sabi ng OPED, hindi ito tungkol sa politika o pulisaya. Mas simple raw ang dahilan, selos. Ang teorya nila, si Imay daw ang arkitekto ng unit team na nagluklok sa kapatid niya sa pwesto. Ang problema, nung naging presidente na si Bongbong, nagsimula siyang magdesisyon para sa sarili niya. Bumuo siya ng sarili niyang foreign policy. Nag-appoint ng sariling gabinete. Pumirma sa mga budget kahit tutol ang kapatid niya. Lahat ng to ay kilos ng isang independente na leader. Pero para sa source, ito raw yung naging kasalanang hindi mapapatawad sa mga mata ni Amy. At ito na siguro ang pinaka-core ng argumento ng source. Sabi nila, ang hindi mapapatawad na bagay ay hindi politikal. Mas simple raw, nagtagumpay ang kanyang kapatid na wala siya. Isang galit na galing sa pakiramdam na hindi na siya kailangan. Kaya naman, lahat ng ating pinag-usapan ay bumabalik sa isang tanong. Isang tanong na hindi galing sa kung saan-saan, kundi sa palasyo mismo. At ito yon, matapos nating suriin ang lahat ng anggulo mula sa source, siya ba ay isang tagapagbantay na nagmamalasakit o isa siyang kasabwat? Nasa sa inyo na ang pagpapasya. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa pagsusuring ito.